Sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi na. It's Black Saturday, April 4. Yes, naka-4 na araw na tayo ngayong Abril. At ngayong live stream natin ang pag-uusapan natin ay ang mangyayaring preliminary bukas. I-upload na actually ang preliminary bukas. Yes. At ayun, ang aabangan natin kung ano ba makikita natin. And mauuna ang evening gown tomorrow. Hindi ko alam kung anong oras. Abang lang din tayo sa MUPH page. Pero baka alam nyo na kung ano yung oras dyan. Sabi ni June Divme, check ko daw ang Miss Universe Philippine pages. Kasi nga po, ayun din, ganun din. Naglabas din sila ng schedule. Preliminaries, bukas evening gown, April 5. Then voting period, 5 to 11. Watch only on empire.ph. Pero walang oras. Kailan ba to? Pero wala siyang oras, no? So, manghuhula tayo kung anong oras. Kung anong oras bukas. Pagkatapos ng upload, 5 PM ata. Feeling ko 6 kasi usually 6 o'clock naman lagi or madalas ang mga upload nila pag ganito, 6 PM. So yeah, abang na lang tayo. Pero yun nga, mauuna yung upload bukas ang evening gown. Tamang-tama na mauunang i-upload ang evening gown bukas kasi excited na rin ang karamihan sa atin na makita ang evening gown ng mga delegates. Ayan, tamang-tama, evening gown ang mauuna bukas. Tapos, magbobotohan tayo, April 5 to 11. Yung makakapasok sa botohan, tutuloy sa swimsuit round on April 12. Yung mga nakapasok na lang sa swimsuit round ng ipapakitang swimsuit presentation. Yung mga hindi nakapasok, hindi na natin makikita yung kanilang swimsuit presentation. Yun lang, hindi na natin makikita yung iba. Kasi makakapasok na makikita natin. Tuloy-tuloy na yun hanggang closed door interview. Yung oras bukas, wala kasing time na nakalagay. Pero yun nga, 5 or 6 PM yan. Or basta abang na lang tayo. Madali naman natin maabangan yan bukas kasi lalabas naman agad yan sa mga social media. Radre, hello. Top ano po ba? Top 10 ang pipiliin dun sa preliminary. Top 10 galing yung lahat sa votings mula doon sa sponsored app nila. Okay? Yes, Eric excited na daw for Cebu Province. So, bukas, mangyayari ang evening gown preliminary. Not the usual preliminary competition. Kasi di ba nasanay tayo na ang preliminary competition laging live dun sa mismong venue, tapos nakikita natin live stream, ganyan na sanay tayo, di ba? Yung typical. So, bukas iba yung mangyayari kasi tape na. Though hindi naman na siya iba, or hindi na siya bago kasi nangyari na rin siya noong 2020 at ng 2021 na naka-tape na ang preliminaries. Or even nga sa Binibining Pilipinas nangyayari siya kasi ang preliminaries ng Binibining Pilipinas nila, or ang preliminaries ng Binibining Pilipinas ay yung press presentation. Or minsan, nagkakaroon sila ng mismong separate na preliminaries pero hindi naman siya live, naka-tape na din. Tapos late na rin pinapanood sa live stream. So parang ganun din naman. Wala naman pinagkaiba. So mangyayari lang bukas by segment. Mauuna nga ang evening gown. Sa tanong ni Eric na ipopost ba isa't isa, feeling ko hindi. Feeling ko ang mangyayari niyan, isang buhos na, isang post, MUPH preliminary evening gown, isang post na yun, isang video, tuloy-tuloy siya. Hindi siya yung patsi-patsi. Nakagaya ng tourism video. Miss Albay, ito, Miss Kineso. Basta parang 2021, nung preliminaries ng 2021, parang ganyan ata siya. What time? Wala pang confirmation kung anong oras. Kasi wala namang oras dun sa pinost ng Empire. So, malamang 5 PM onwards yan. Ayan. Sabi ni Kenneth, plain lang daw yung theme ng prelims. Yun nga po ang sabi-sabi. Nung nag-taping sila last Sunday na ang tema ng evening gown, mga plain lang.
na tela-tel lang siguro, plain na evening gown. Pero ang sabi dun sa mga chikang kumalat nun, ilan lang daw din ang sumunod dun sa plain na tema. So ayun ang bukas makukumpirma natin kasi syempre chismis lang naman yung mga lumabas last Sunday, 'di ba? Last week. So bukas, yun yung abangan natin. Koro ang plain. Ayan si Sir Jeps. Hello Sir Jeps. Coronation daw ang plane. Ayan, kinumpirma na ni Sir Jeps. Si Sir Jeps ang isa sa mga core team ng Team Batangas. So, speaking of Team Batangas, Sir Jeps, ayun nga, aabangan din ng mga pageant fans bukas at aabangan namin bukas kung si Kat ba ay nakasuot na ng buhol. Kasi ayun ang tanong ng mga pageant fans kung nakabuhol sash na ba si Kat. Baka pwede mo lang i-kumpirma dito. Si J, April 16 daw. Ang ano yun? April 16 daw, national costume. Yes, matagal nang inanunsyo. Si Sunny naman, Muntinlupa. Ayun. Thanks sa kind words for Miss Bohol. Ayun, ang kinumpirma na ni Sir Jeps. Wala. Kinumpirma na ni Sir Jeps. Wala ng Batangas bukas. Bohol na siya. Talk about Zesta of Iloilo. Sige, pag-uusapan natin yan mamaya. Sabi ni BRBR, ay legit, parang ang boring pag plain sa finals. Yun ang ano eh. Sir Jeps, no Batangas. Alam ko na rin naman yung yung issue Sir Jeps, pero yun nga, good luck po. Yun nga, yun sabi ko nga dun sa content ko, malakas nga si Kat. Sayang kasi nga minsan lang Batangas pero yun nga. Wala lang representative yung province namin, sabi ni Opal Sushata. Opal Sushata Shuangshi. So bukas, 'di ba, exciting ang evening gown. So ano bang mga nilulook forward nyo bukas? Mahaba daw bang runway sa final? Siguro, kasi mahaba naman yung runway dun sa post nila na may bilog pa sa gitna. So, malamang mahaba. Pero yung bukas, sa preliminary, hindi ko alam. Wala akong idea. Pero, recently kumalat yung picture ni Sir Tay and Densha na may stage na background sa likod na naka-blurred. Tapos yung mga pageant fans, inassume na yun yung makikitang stage bukas. So, i-assume na rin natin na baka yun yung stage. Ilan po yung mag-a-advance sa swimsuit round next week? Yun ang hindi ko rin confirm na kasi, di ba, boboto. So, bukas, evening gown. April 5 to 11, voting siya. So, ang top vote getters doon, tsaka yung committee picks, uusad sila papuntang swimsuit. So, kung 15 delegates, hindi ko alam. Hindi ko sure kung ilan yung uusad papuntang swimsuit. Ilan, top 10 na pinakamataas, top 20 pinakamataas. Hindi ko sure. So, ganun din sa swimsuit, pag napili na sila sa evening gown. So, yun ang hindi ko kumpirmado. Yung sa swimsuit, ang swimsuit po, April 12 pa. Again, April 5 to 11, evening gown. 12 to 18, swimsuit. And then 19 to 25, preliminary competition. Interview. Guys, yung ganitong format, nangyari na rin siya ng 2021 ha. Ganito yung format ng 2021. Yung patsi-patsi din sila. Tapos naka-pre-recorded. Anong oras yung post bukas? Hindi ko din sure kasi wala naman time na nakalagay dun sa poster. So, baka 5 or 6. Ganyan. Mabilis naman yan. Makikita nyo naman pag may mga kumalat na sa social media. Yeah, sugod na sa YouTube. Empire TV YouTube channel. Yes, Oweng, bukas na. Yung parang sabi ni Joven, parang perahan daw ang Miss Universe Philippines. Explain ko na siya last live natin. Yun nga, sabi natin na kailangan ng exhaust ng organization, lahat ng mga pwedeng resources or opportunity na meron. Kasi nga po, unang-una, syempre, kailangan kumalap ng pondo. So, intindihin na lang natin. And hindi naman guys, sapilitan din yung pagboto. Kung ayaw bumoto, edi wag. Hindi naman siya sapilitan. And then, si sponsored app, may mga free votes siya every day. So, gamitin niyo siya. Kung interesado kayo, gamitin nyo. May mga free votes siya.
Tapos, hindi ko naman kayo pinipilit na bumoto. Sige, boto kasi syempre may kakaiba talaga siyang chaching. Pero kung gusto nyo, kung carry nyo, go lang, di ba? Wala naman tayong pilitan, di ba? Kaya parang sa mga sabi ng pera-pera lang, oo, pera-pera, nandun na tayo. Kasi nga, syempre, kailangan umusad ng organization. Paano uusad ang organization? Syempre, kailangan may ikot na pera. Paano magkakapera? Kailangan makalikom ng pondo. Kasi hindi naman charity ang Miss Universe Philippines Organization. May mga nagko-compare. Bakit yung binibining Pilipinas? Kaya. Kasi binibining Pilipinas, charity sila. Binibining Pilipinas Charity Incorporated. Kaya nila. Kaya nilang kahit ano. Tsaka hindi naman talagang gano'n na kaano yung binibini, hindi sila lumilibot kung saan-saan. So, yun sana yung naintindihan na lang, or intindihin na lang natin. Diba? Ayun. Pet Simulator Gaming, ang sad naman kung sa SS round, wala yung iba. Yun lang. Oo nga kasi ganun daw ang mangyayari eh. Yung mga nakat sa evening gown, hindi na ipapakita yung swimsuit performance nila. Yung mga nakapasok na lang sa evening gown, ang ipapakita sa swimsuit. Same sa closed door. Yung mga nakapasok na lang din. So, talagang hati-hati na siya. Hati-hati na siya talaga. So, hindi siya katulad ng dati. Kasi naalala ko yung dati, 2021, pinapakita pa sila lahat kahit papaano eh. Kasi judge ko pa yung isa-isa eh. Pero ngayon hindi na. Paano yung makukuha sa top 10? Tapos, diretso na sa finals. So, top 10, di ba top 10 to? Itong botohan na to, top 10. So, yung makukuha dito ng top 10, malamang pagdating sa finale, hindi na sila pagpipilian ng sponsor. Wala na rin sila sa wild card kasi 'di ba pagdating sa finale 30 girls ang pipiliin. So kung 10 na ang pipiliin dito sa semifinals na i-announce sa April 25 sa Occidental Mindoro, Misamis Occidental, 'di ba? April 25 i-announce sa Misamis Occidental yung pinaka 10, yung 10 napili through sponsored up votings. So, 10. Kailangan pa ng 20. So, sino ba yung mga 20 yon? 10 kandidata mula sa selection committee, 5 wild card, tsaka 5 sponsor award. So, hindi na sila kasali sa pagpipilian pag napili na yung 10 sa semis. So, for example, sa semis, sa 10, nandun na si Pampanga, si Sultan Kudarat, si Tarlac, si Bea Windorski, Roxy Bayens, nandun na silang lahat sa top 10. Hindi na sila kasali sa pagpipilian ng sponsor. Hindi na rin sila mawa-wildcard, syempre. At lalong hindi na rin sila kasali sa selection committee. Kasi na-announce na yung pangalan nila noong April 25 or sa April 25 na-announce na. So, pag na-announce na, alam ka naman piliin ka pa ulit, diba? Kaya maganda siya kasi more chances of winning or more chances of chances na makapasok talaga dun sa mga hindi kilalang candidate. 'Di ba? Yung mga hindi kilalang candidate kasi for example, itong preliminary competition, kunyari bumoto talaga yung mga fans kasi itong Bea Windorski, bumoboto talaga yung mga fans nito ang pagkakaalam ko. So, kung pumasok na si Bea, kunyari top 10 sa semis. Top 10, di ba? Top 10. Pumasok na si Bea, si Sultan Kudarat, si Tarlac, si Baguio, yung malalakas, kunyari pumasok na. Si Pampanga, Iloilo City, kung sino man, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, pumasok na sila ng 10. So, may 20 pang spot. Diba? May 20 pang spot. So, yung 20 spot na yon doon na lang pipili. Kasi diba yung mga naiwan, doon sa mga binanggit ko, yun na lang yung pagpipilian ng sponsored, ng committee, diba? Na magiging wildcard. Diba? So, marami pang pwedeng hugutin. So, more chances of winning talaga siya. Kaya, maganda siya. Maganda. Tapos, for sure, itong mga babaeng hindi kilala, hindi umaabot sa listahan, maglalabas yan ng makinarya, ng pondo, para umusad
So, yun. Doon na nila ilalabas yung powers nila. So, makakapasok sa top 30, di ba? 50 lang naman sila. So, 20 yung may iwan. So, yung 20 may iwan, di na makakarampa pagdating ng finale. Diba? So, okay na din. Okay na din. For me, okay na din. Kasi 'di ba, yun pa nga rin ang simpatya ng ilan, ayaw daw nila kasi nga nasanay nga tayo sa traditional na pageant na pag prelims dapat may actual na date. Kunyari prelims April 12 lang talaga, 6 PM, live, ganun. So nasanay nga tayo ganun. Kaya hati-hati pa rin simpatya ng mga tao. Pero ayun, siguro opportunity na rin to para magbukas or mabuksan ang ating mga isipan na may mga ibang way pa, di ba, ng pageantry. So, yeah. Tingnan natin kung uubra. Yeah, bukas, 6 PM, 5 PM. Abangan na lang natin yung unang segment ng evening gown competition. Yung bakit daw need ng simple design. Ayan, kanina, kinumpirma na sa atin ng ating live viewer kanina na Coronation night daw, yung simple yung design. Yung dahilan hindi ko alam kung bakit. Okay din pala tong pakana ng Miss Universe Philippines Organization. Okay naman kung makikita mo yung silver lining. Mukha namang okay. Tsaka parang maiba naman. May challenge ba? Ganyan. Reality show. Naging reality show siya. At least, diba, may kakaiba. Every week tayong matcha-challenge. Or I mean, every week tayong mayaabangan hanggang April 25 na, sino na yung nakapasok sa 10? Ganun. Kasi hodang bumoto ka o hindi ka bumoto, hindi ka naglabas ng pera, exciting siya. Excited tayong lahat. Diba? Again, hindi naman din kayo pinipilit, hindi ko rin kayo pinipilit na bumoto. Kung gusto nyo lang naman, go lang. Pero, guys, may free vote si si Toot. May free vote siya. Every day, alam ko may nagbibigay siya ng free votes. Si Toot. Silver lining, yes. Pagandahan talaga mukha, how to present your face with beard design clothes. Ayun nga yung kung tunay nga yung mga simple or yung mga plain lang na gown. So kung mangyayari siya sa final, so yun nga, mukhaan lang talaga labanan. Oo. Pero inaabangan ko nga yun yung parang pag walang tema yung gown, inaabangan ko kung sino yung mga magpe-plain, ganyan, magbi-bling-blings, ganyan. Pero kung lahat na sila plain, yun nga, pagandahan na nga ng mukha. Oo nga, mukhaan na lang tayo. Let's see kung maganda talagang eksena. Sana si Atisa lumaban sa Miss World. Pagpahingahin nyo na si Atisa. Every week yung release, guys. Yun, sabi ni Bems. So, ano pang inaabangan nyo bukas? Ano pang inaabangan nyo? Ano pang nilulook forward nyo ng mga sino yung sa tingin nyo aariba sa evening gown? Ako, ang isang kong inaabangan, si Adela Marshall. Kasi, nung Sunday, kumalat naman na agad na si Adela Marshall daw, naka-plain gown, siguro mukhang Divisoria gown, mukhang mumurahin, or ewan ko, tela-tela. Pero ang ano daw niyang alahas ay worth 15 million. So, ayun yung kumalat nung Sunday. So, tingnan nga natin kung Gina G ba si Adela bukas. So, ayun yung isa sa mga inilulook forward ko. Siyempre, nilulook forward ko din si Bea Windorski. Yan. Kung bagay ba sa kanyang evening gown. Kasi, ano niya rin yun, 40 niya kasi ang evening gown Yun nga, sinasabi natin, kahit magtela-tela lang din si Windorski. Kasi nga, yung proportion niya, haba ng leeg niya, tapos yung mukha niya, dalan-dala niya talaga kahit tela-tela lang yung suot niya. Same with Alison Hetland, si Pampanga, kahit magtela-tela lang din yon. Pero pag tinaas na nun yung buhok niya, tapos ang haba din ng leeg nun, talagang kakabog yan pagdating sa evening gown. Pero syempre yung bukas, half siya ng mga votings, tsaka half siya ng selection committee. So, tingnan natin kung sino yung uusad. Yung announcement niya, April 11 siya i-announce. Kung sino yung uusad sa evening gown. Tapos, diretso siya sa swimsuit competition.
Yes. Palaban pa rin ba si Allison? Yes, palaban pa din. Hindi pa rin siya nawawala. Overall, si Ali ay nasa top 5 pa din. Nasa contention pa din siya. So, di ba yung mga nasa top 5 pa din hanggang ngayon? Simula nung natapos yung Aqua Boracay, di ba nagkaroon tayo ng headshot challenge, swimsuit challenge, fish challenge talaga. Headshot, swimsuit showcase, evening glam, ganyan. Kasi hindi naman siya challenge eh. Naging challenge lang siya kasi tayo mga pageant fans nila rank natin. So para sa atin, naging challenge siya. Pero hindi naman talaga siya challenge. So yun, pagkatapos nun, di ba nag-Aqua Boracay na. So si Ali, nasa top 5 pa rin naman talaga overall. Nandun pa rin siya. Sino pa yung mga nasa top 5 overall after ng Aqua event? Si Ali, si Baguio, si Bea, tsaka si Bella Ismael. Ngayon, yung isang spot nakuha siya ni April Smith. Nakuha siya ni April Smith kasi nag-number 1 siya sa Aqua event. Siya yung nag-number 1. Unanimous yun sa Aqua event. Kaya nakuha niya yung overall. Na-elbow niya si Nicole Borromeo. Kaya, yun yung aabangan natin kung magtutuloy-tuloy ba yung momentum dun sa 5. Speaking of Nicole Borromeo, si Nicole Borromeo kahit sabihin mong gumigit na ngayon or dumudulo sa top 10 or nasa laylayan lang gitna. Pero si Nicole Borromeo kasi pag nag-evening gown yan, tsaka pag nag-swimsuit yan, for sure, tatapusin niya yung laban. Tapos pag nakarating pa yan sa interview challenge or Q&A, tatapusin niya yung laban. Kaya nandyan siya. Kahit gumigit na lang siya ngayon, si Borromeo, or dumudulo, pero nandyan siya. May nag-comment kanina, umaatin siya daw si toot, toot, toot. Naririnig ko din yan. Marami sa akin nagsasabi nan, pero hindi natin alam kung tunay. Si SK daw ulit sa Cosmos. Speaking of Sultan Kudarat, ayan pa yung isang nating aabangan kung maunguna siya sa votings, kung maglalabas ba ulit ng pondo ang LGU niya. Ayan ang abangan natin kasi last year talagang labas lahat kay Chelsea. 'Di ba, to the point na si Chelsea ang nagpina voting. Naalala nyo, ang pina voting, meron silang rules na kung sino yung pinakamataas diretso sa top 6. Ngayon meron ulit sila. Last year, ang nag-benefit nun si Chelsea Fernandez. Kaya umusad yun hanggang top 6. Wala naman tayong problema kasi si Chelsea Fernandez yon. Pero had it been na yung babaeng yon, yung wala sa radar, tapos hindi naman palaban, parang okay lang, siguro may reklamo yung mga pageant fans. So yung last year, walang problema kasi si Chelsea Fernandez yung umusad sa PINA votings. Yung ngayon, ang alam ko meron pa din PINA votings, top 6 siya. Kaya ayun ang kailangan paghandaan ng mga pageant fans. So again, kung carry, vote lang, 'di ba? Tapos yung bukas, vote lang din. Again, may mga free votes naman eh. May mga free votes naman siya. So ano niyo lang, explore niyo lang yung app. Tapos punta lang kayo sa MUPH page. Kasi nandun naman lahat ng mga mechanics na ilalabas. Kasi hindi ko alam ngayon yung mechanics ng toot na hindi ko pwede bagitin dito. Punta na lang din kayo sa MUPH page kasi nandun naman ang mechanics. Ano pong balita kay Batangas? Kanina, kinumpirma na rin ng isa sa mga team hindi naman kinumpirma pero base sa comment niya kanina ni Sir, mukhang nagpalit na bakod. So abangan na lang natin bukas. Tingnan niyo po ang count. Okay. Iloilo City. Pag-usapan naman natin sa Iloilo City si Zesta. Isa rin yan sa mga abangan natin bukas. Kasi nga si Zesta frontrunner na eh. Ano na siya, hindi na siya dark horse, hindi ko na siya ma-consider as dark horse, frontrunner na siya, nag-emerge na siya. So, abangan din natin yan bukas. Sino pa yung mga abangan nyo bukas? Evening gown ng mauuna. Yan, i-comment nyo pa. Kasi ako nabanggit ko na kung sino yung mga abangan ko. Personally. Doon lahat naman natin sila abangan, syempre, lahat sila ramp up eh. Kasi first segment pa lang. So, kayo, sino yung talagang bet na bet nyo? Ayan, LU daw.
Yan, nabanggit ko rin yung kanina, si Bea. Saan siya mapapanood? Empire YouTube channel. Yung oras, hindi ko knows. Pero ano lang yan, 5, 6, ganyan. Luisiana Laguna naman ang aabangan ni Pet Simulator Gaming. Yes, ako din. Luisiana Laguna si Ashley. Siya naman, isa siyang underrated for me. Underrated frontrunner. Makukonsider ko siyang frontrunner kasi ano siya eh. Galing na siya sa iba't ibang pageant. Underrated nga lang siya. Naging underrated siya kasi palaban siya pero hindi siya napapansin. Kaya underrated frontrunner siya for me. Abangan natin yan bukas. Ashley Subihano. Kaya, ano naman, Negros Occidental naman ang aabangan niya. O sige, abangan natin yan. Si Alex. Abangan natin yan si Alex. Hindi ako si Jim. Sabi niya, thoughts kay Albay. Ayan, sabi din niya Tansyan, Albay. Si Albay, kahapon ko lang napagtanto siya na yung dark horse ko. Kasi 'di ba, may mga nagtatanong, "Kuya, sino dark horse nyo?" Hindi mo na masabing dark horse nga si Iloilo City, hindi na siya dark horse si Zesta. So, namimili ako ng dark horse kahapon. Sabi ko, baka si Albay na. So, hanggang sa naging final ng decision ko na si Albay na ang aking dark horse. So, dark horse ko na si Albay. Abangan natin yan bukas. Ayan, si Era, same kuya, Albay din. Kasi wala ka na mapagpilian eh. Wala na. Parang the rest, nag-emerge na. Naging emerging frontrunner na. Si Negros Occidental, si Alex, pwede ding dark horse. Pwede din, dark horse. Pero parang, kung may number 1 sa lista ng mga dark horse ko, parang inalbay ko na lang muna. Pero tingnan natin bukas kasi magbabago naman siya bukas kung sino yung may glow. Kung sino yung may glow sa evening gown. Kasi for sure dyan, kung sino yung may glow sa evening gown, kung sino yung mga papasok talaga yun sa susunod na segment eh. Ngayon, kung natanggal na si Albay bukas sa evening gown, umusad si Negros Occidental, di kay Negros Occidental tayong dark horse. Pero kung si Albay pumasok, natsugi na si Negros Occidental, di kay Albay tayo, ganun. Kasi yun na yun eh. Umusad na eh. Hanggang ano na yun, hanggang dulo na eh. So, yun ang tingnan natin bukas ha. Kaya marami tayong abang. Kaya exciting siya. Ganun siya ka-exciting. Guys, yung mga binibining Pilipinas, hindi ko pa siya as in, wala pa akong idea sa binibini. Kilala ko lang sa binibini yung mga kilala natin. Kasi kilala natin. Pero wala pa akong idea sa kanila. Kaya hindi ko siya discuss dito. Pero after ng MUPH, mag-shift agad tayo sa binibini. Pero, pagdating sa mga newbie, ang sabi daw, abangan daw natin check daw natin si Rain Antonio. Wala akong alam sa kanya, pero check natin yan. Pero bukod kay Rain Antonio, si Ann Klein Castro, malamang hindi kilala ng iba, pero grabe din ang prototype nan. So, check nyo siya, Ann Klein Castro. And the rest, check nyo na yung mga galing MUPH. As of now, sa binibining Pilipinas, Gwendolyn Fernoil. Gwendolyn, diba? Gwen Soriano. Siya yun. Siya. Kasi siya yung nasa kanya lahat eh. Kaya siya. So, tingnan na lang natin kung sino yung makakalaban ni Gwen. Sino top 5 mo sa tourism video? Hindi ko pa tapos ang tourism video, hanggang Muntinlupa pa lang yung napapanood ko kay Adela. Tapos, lahat ng, di ba, A2 Muntinlupa, napanood ko sila. Parang pare-pareha sa mga tourism video nila. Parang mga montage lang ng mga videos. Wala nang mga nagsasalita. Parang yung puro nagsasalita na lang kay Bea. Yung as in kwento ng kwento si Bea. Gusto ko sa tourism video yung mga nagsasalita, parang hindi ako inaantok habang pinapanood. Kasi inaantok ako dun sa mga puro video lang. Doon magaganda naman yung mga, syempre, tourism yun eh. Lalo na ako, na-excite ako sa tourism kasi nga, diba, traveler nga tayo. So, mangha-mangha ako pag nakakalibot ako dito, any part ng Pilipinas. Kaya,
sobrang ganda sa akin ng mga tourism videos. Pero, pagdating doon sa mga nag-submit, yung kay Bea Windorski number 1 ko, so far, kasi nga, siya yung kwento ng kwento dun sa tourism video. Pero kung walang kwento-kwento, yung mga scenic lang, yung mga scenery, ganyan. Bet ko yung kay Iligan. Bet ko yung kay Iligan kasi ang ganda talaga ng scenery. Sa Iligan, Maria Cristina Falls, yeah. Kay Albay, bet ko din. Ang ganda kasi ng Mayon, yeah. Tapos, Camiguin, syempre. Kasi underrated na tourist spot sa akin ng Camiguin. Kasi, di ba, walang pumupunta ng Camiguin. Hindi siya hype katulad ng Siquijor na hype na ngayon. Ng mga Bantayan Islands or even Siargao or even La Union. Lalo na yung La Union, sobrang hype. Pero kung pupunta kayo ng Camiguin, sobrang grabe. Wow. Kaya every time na nakakapanood ako ng tourism video ng Camiguin, kahit yung last year, yung Miss Camiguin last year, yun, napapawaw pa rin ako kasi ang ganda sa Camiguin. Yun lang. Muntinlupa. Pero yung kay Muntinlupa kasi, ewan ko ba't hindi nila hinighlight yung Madrigal Business Park. Siguro baka bawal. Pero, yeah. Gusto ko yung kwento ng tourism video ni Adela. Kasi nga, city of second chances, sabi niya doon. Mountain province din, syempre, kasi mountain province. Sobrang scenic. Yeah, yung scenery. Yun yung mga tumatak sa akin. Basta, pa lang ang napapanood ko, guys. Hanggang Muntinlupa lang yung tapos ko, kaya hindi ko na mabanggit yung after ni Adela Marshall kasi hindi ko pa napapanood. Yun lang naman masasabi ko sa tourism video. Yung her story, hindi ko pa rin siya napapanood lahat, pero siguro parang tumatak sa akin yung kay Ashley Subihano. Kasi sabi ko nga kanina, underrated sa Ashley Subihano. Naging underrated siya kasi hindi siya kilala ng ilan. Pero pagdating doon sa her story niya, hindi nakilala niya si Ashley Subihano na sobrang soft-spoken siya. Kasi minsan na-misinterpret siya ng mga pageant panis. Mataray, ganyan. Pero yun, pagdating naman sa her story niya, yun, makikilala niyo siya. At meron po bukas, preliminary evening gown competition, April 5 bukas. Yeah, April 5. Yung oras, hindi ko sure, pero abangan na lang natin bukas. Basta preliminary competition, evening gown na bukas, April 5. Then votings siya, guys, sa April 5 to 11. Votings, kung sino yung mananalo doon, top vote getters mula sa mga voters, tsaka sa selection committee, siyang usad for April 12 to 18 para sa swimsuit. Okay. Yung oras, again, hindi ko pa alam. Tape ba yun? Yes, pre-recorded. Pa-explain. Cute. Kaya ko pa explain cute. Pa-explain to paano yung topic sa prelims. Iba din ba yung topic sa finals? Di ba top 10? Ulitin ko 10 ang pipiliin sa April 5 to 11, April 12 to 18, April 9 to 25. 10 ang pipiliin doon. Okay? Pag napili na yung 10, i-announce siya sa April 25. 10 na yon. Okay. So, for example, Pampanga, Tarlac, Taguig, Cebu. Yan, silang 10 na. Sila na yon. Matik na yon. Then sa finals, pipili ulit ng 20 girls. 20 girls ulit yung pipiliin. So, sa manggagaling yung 20 na yon? 10 sa selection committee. 10 sa selection committee. 5 wild card. At 5 sponsor awards. Okay, so kunyari, Miss Pina, Miss Maya, Miss Everbilena, mga ganon. So, 5 ganon. So, marami, more chances of winning sa mga girls, di ba? Kaya, exciting. Pinaka-boring na tourism video sa'yo. Wala naman, hindi naman ako naboringan. Kasi sabi ko nga kanina, basta tourism video na ganyan, exciting nga. Excited ako, masayang-masaya ako kasi nga, nakikita yung mga scenic view, scenery dito sa Pilipinas. Syempre, yung mga maliliit na town, konti lang talaga may offer. For example, Dasmariñas, Cavite,
Bacoor, Cavite, Luciana, Laguna, Los Baños, Laguna. Kasi very ano na siya eh. Siksik na yun eh. Unlike kung nasa Laguna ka, ikaw si Batangas, ikaw si Cavite in general. Ikaw yon buong Cavite, buong Laguna. May lalagay mo sa tourism video. So masasabi ng iba, ng ilan, na boring siya. Kasi yun na yun eh. Yun na yun. Pero maganda sa mga yun, na-expand nila yung lugar nila. Like, for example, Bacoor. May Bacoor ba? Dasma, I mean. Ganyan. Na, ayun, dami pa pala may offer ng Dasma. Even Luisiana eh. Kasi di ba tiga Laguna ako. So nakakapunta ako ng malalayong parte ng Laguna. Even Luisiana, Laguna na, ay, ang ganda pala doon. Na ito pa pala yun. Meron pa pala. Ganun. So wala naman boring. Kasi nga, tourism, lugar, kaya okay naman. What time po prelims? Walang oras. Walang oras na nakalagay din sa page ng MUPH. So, abang na lang tayo bukas 5 or 6. National Costume, April 16. Pangasinan. Nagbentahan na nga ng ticket. Ang tagal na nagbentahan ng ticket. Nakapost na yon. April 16 siya, Pangasinan ha. National Costume. So, ano ba mga event na abangan natin sa MUPH? Bukas may sponsor activity sila. Nakalimutan ko na kung anong brand. Tapos, bukas ba yun? Tuesday ata. Tapos sa susunod na araw meron din. Mga sponsored activities din. Ganyan. Everbilena, Wednesday. Tapos after nun, National Costume na ata, April 16. So, yun yung mga activities. Pero bago yun, syempre, bukas yung exciting kasi yun yung may movement eh. Yun yung inaabangan nating may movement. Kasi, di ba, pag every time na may movement, yung mga activities ng girls, dun yung time na nagiging active tayo kasi syempre, dun natin sila hinuhusgahan. Like, for example, aqua event. Kaya nabubuhay ulit tayong lahat. Na, ayo, gano'n. Ay, ganyan pala siya. Ay, gano'n. So, bukas mabubuhay ulit tayo kasi nga, may movement yung activities nila bukas or activity nila bukas yun. So, yeah, buhay na buhay na naman ang mga judgmental. Ang mga judge na mga pageant pani. So, bukas ganoon din, magla-live reaction ulit tayo. Makikita natin kung sino yung palaban, kung sino yung kayang Gina-G, yung may glow. Especially bukas kasi evening gown yun. Kasi diba, usually sa evening gown naman talaga umaariba yung iba. Yung mga underdog, yan, doon sila umaariba sa evening gown. Kaya, yeah. Tema ng NatCos, wala akong idea actually. Oo nga, no? Ano yung tema ng NatCos? Wala akong idea. Wala rin ako nasagap. So, yeah, abangan natin. Sino po yung mala Alexi Brooks na gown this prelims? Hindi pa nga natin nakikita yung gown eh. Bukas, pag nakita natin, edi mapapagtanto natin bukas na ay parang siya yung ganto. Parang siya yung Stacey Gabriel this edition. Parang siya yung Chelsea Manalo this edition. So bukas, makikita natin. Sabi ni Isa, sino ang pipili sa wildcard? Selection committee na rin. Teka lang, sino ang pipili sa wildcard? Baka organization na. Sa mga reality show ba, sino ba yung pumipili ng wildcard? Tao ba? Taong bayan? Organization? Wildcard? Organization naman usually, di ba pag wildcard, sa American Idol, pag wildcard, organization ang pumipili eh. Di, organization. Taong bayan ba, May? Sa PBB ba? Hindi kasi ako nanonood ng PBB eh. Pag may sinabing wildcard, sino bang pumipili? Taong bayan. Yun ba yung pinagbobotohan? Okay. Ayun ang hindi ko alam kasi ang sabi lang naman, or ang chika, 10 sa selection committee, 5 sa sponsor, 5 wildcard. Pero malamang organization na din yan. Sa organization din yan manggagaling. Kasi wala nang time na magbotohan pa sa mismong finale, sa May 1. Okay, boto kayo ngayon. 5. Organization na niya. May nagsabi ng mga girls na bida daw yung mga gown nila. May nagsabi na may mga girls na bida daw yung mga gown nila. Hindi ko sure, Kaki.
Hindi ko sure yung mga beaded na yan, mga plain, beaded, bahala kayo kung ano man yan. Yung mga kumalat na chika last week, hindi ko rin sure. Pero kanina sabi ni Sir Jeps, kasi galing siya sa team ng gantong girl. Sabi niya sa coronation daw yung mga plain, pero hindi ko alam kung true. Sabi ni Squirtle, feeling ko may magbe-Bea Gomez this edition. Actually, pwede siya mangyari. Inisip ko din to nung nakaraan eh. Kasi di ba nga ngayon, wala namang cleared winner. Di ba? As in, wala naman talagang cleared winner. Parang ang edition ngayon, 2021. Di ba wala naman talagang cleared winner? Walang parang, Atisa manalo na yan, Atisa yan. Walang ganon, di ba? Or Michelle D yan, Celeste yan, walang ganon. Parang edition ngayon, 2021. Kahit sabihin mo nandiyan si Windorski, hindi siya. Para siyang si Windorski, para siyang si Katrina Di Maranan. Steffi Rose Aberasturi, para siyang sila Bella, Ismael. Parang ganun yung laban nila. Maureen Robelwitz, Leren Bautista. Yung as in, walang cleared winner. Yung bardagul talaga sila. Kaya mukhang may magbebeya talaga dyan. Ayan, sabi rin ni Squirtle dyan. Mukhang magbebeya. So, ako na naniniwala kay Squirtle. So, sino siya? So sino siya? Pero yung magbebeya na sinasabi nyo guys, kung may magbebeya man dyan, siya lang yung girl na nasa 6, 7, 8 ng listahan. Kasi si Bea in 2021, nasa 6, 7, 8 lang siya, 5, 6, 7. Para siyang si Chelsea Manalo, na nasa 5, 6, 7, 8. Kasi kung tatandaan nyo si Chelsea Manalo in 2024, nag 5, 6, 7, 8 siya ng listahan. Hindi siya tinop 5 ng karamihan. Kasi ang kilala ko lang nag top 5 kay Chelsea Manalo, si Gazel Ortega, shout out! Siya lang ang kilala kong vlogger na naglagay sa top 5 kay Chelsea Manalo. So, the rest ng vlog, kasi ako top 6 ko si Chelsea nun eh. 6, 7 ko ata siya. 6 ko si Alexi, 7 ko si Chelsea Manalo, or 8. Basta ganun. So, si Chelsea Manalo in 2024, naglaro lang siya sa 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 lang siya naglaro. Same with Bea Gomez. Naglaro lang siya sa 5, 6, 7, 8. So, may isa akong girl ngayon na inaabangan na para magbe-Bea Gomez. Alam niyo kung sino? Gusto niyo ba malaman kung sino? Press 1 na nasa gitna lang siya. Nasa 5, 6, 7, 8 lang din siya ng mga listahan ngayon. Hindi siya makausad-usad. As in, hindi siya makausad-usad pero pinag-uusapan siya. Yung parang may radar sa kanya, may recall, may vibe, may radar pero hindi siya makausad. Nasa gitna lang siya. Wala pang nakakahula sa comment section. Alam niyo ba kung sino? Binabantayan ko siya, alam niyo ba kung sino? None other than Adela May Marshall, Muntinlupa. Kasi si Muntinlupa, di ba, as in, nandyan talaga siya. Nandyan siya, lagi siyang bukang bibig. Yung para, ay, ang ganda niya. Ay, ang galing. Yung mga ganoon. Yung parang give na give talaga siya every time na yung mga photoshoot niya. Even aqua niya, kahit sabihin mo yung aqua niya, hindi naman ganoon kapulidong-pulido. I mean, solid. Kasi iba may mga nasabi pa sa aqua event niya. Na parang kailangan pa daw ipulido, ipolish. May mga nasabi pa kay Muntinlupa. Pero talagang nandyan siya. Diba to the point nga na napili pa nga siya sa sa aqua event. Yun nga sabi ni Queen's PH, mahina ang pasarela niya. Yun nga yung sabi ng iba, mahina ang pasarela niya. Pero nandyan kasi talaga siya. As in, hindi mo siya madedenay. Sige, si Bea kasi noon, 2021, malakas ang pasarela, kaya talagang umariba, di ba? Maganda yung stride ni Bea noon eh. Si Chelsea Manalo, hindi naman ganun kalinis ang pasarela. 'Di ba? Hindi na ganun kalinis ang pasarela, pero pagdating sa preliminaries tsaka sa finals, umariba. Yung may ano siya, may moment ba? Alam niyo 'yon, may nandun yung glow niya. So si Adela, feeling ko talaga may ilalabas yan eh. May glow siya. Yung alam mo, kahit may hinang pasarela, pero for me lang, parang nasa kanya. Ayun. Di ko alam tingnan na lang natin. Tapos ang bali-balita pa kay Adela, di ba, nung Sunday. Naka 15 million na alahas. Tingnan natin kung totoo yan Kasi ganun yung chika dun eh. Pero, aside kay Adela,
Sino pa yung sa tingin nyo? Yung Bea ang yung Bea ang orahan na. Sino pa sa tingin? Si Tarlac ba? Tarlac ba? Sultan Kudarat? Hindi kasi mga frontrunner itong mga to eh. Si Tarlac tsaka Sultan Kudarat hanggang ngayon kino-considered ko silang frontrunner. Heavy pa nga eh. Heavy pa nga eh. Bakit? Kasi yung nag-umpisa tayo, nandiyan na sila yung alam mo sila yung laging bukang bibig. Kaya parang personally, heavy frontrunner ko sila kino-consider. Di ba nandiyan sila? Tarlac, Sultan Kudarat, laging mga bukang bibig yan. Tarlac, Sultan Kudarat, Pampanga, La Union, yung halera nila. Sila yung mga sila yung mga heavy frontrunner kaya hindi ko na siya ma-consider. May isa pa. May isa pa, Iloilo City, si Zesta. Baka tulugan niyo si Zesta. Baka tulugan niyo si Zesta Espinosa. Yun lang. Saan mo compare si Iloilo City? Kay CJ Opiaza na tinulugan. In 2023, tinulugan ang lahat si CJ Opiaza. Kahit naman ako, guilty naman ako, tinulugan ko rin naman si CJ. Although, I mean, alam natin yung ilalabas ni CJ kasi nakita natin from Binibining Pilipinas 2022. Pero parang hindi na natin siya ni-root kasi parang imposible. Nandun si Samantha Panlilio, nandun si Emmanuel Vera, si Claisa Castro nandun noong 2023. Parang, paano ka makakalusot? Pero kaya pala, no? Posible pala, no? Talagang inelbow niya, no? Kaya yun. Negros Occidental rin, Bubulaga. Sige, tingnan, abangan natin yan. At least marami tayong mga nilook forward, diba? Hindi tayo nag-stick lang sa isang girl. What time, Tom? 5, basta 5 yan. 5, 6, 7. Tingnan na lang natin, baka na lang, basta gabi yan for sure. Kasi bihira naman maglabas ang Empire ng umaga. Yung alas 7, alas 10 labas, bihira naman, di ba? Lagi namang hapon, kung saan maraming viewers, kung saan nakarelax sa mga tao, doon nilalabas lagi yung mga content. Huwag tayong pakampante sa mga frontrunners. Yun nga po ang sinasabi natin. Kaya nga guys, yun nga, hindi talaga siya sure na si Bea. Or ganyan. Malay nyo pala si Sultan Kudarat, no? Di ba? Tarlac, Pampanga, no? O Baguio. Di ba? Kasi di ba parang ngayon ang nakikita talaga nila, Bea Windorsky or Cebu, Nicole Borromeo. So kung hindi silang dalawa yon, malay mo bilang mag-Baguio, ganun. So naiba pala, no? Nalihis. So yeah, abangan na lang natin. Summer Island pero Eloisa na din yung vibe. Ito sabi ni XXX. Si Summer Island daw parang naging si Eloisa ang vibes. But pagdating sa evening gown, hindi napili sa Q&A. Si Summer Island kasi medyo nag-plateau na lang yung yung isang direction na lang siya sa competition. Hindi siya nakaakyat. Bakit hindi nakaakyat si Summer Island? Kasi yung aqua event niya, hati-hati rin yung opinion ng mga tao. 50-50. Underwhelmed ang mga pageant fans sa aqua event niya. Karamihan ng mga comment kay Summer Island during the aqua event, hindi consistent. I mean, yung energy, hindi consistent. Parang okay, paglabas, maganda, pero parang nawala ng energy yung gandulo. Ganun ang comment kay Summer Island ng ibang mga pageant fans. Kaya nawala siya sa radar nito. Pero, bukas, since ayun naman na may score talaga, so titingnan natin bukas kasi baka makabawi. So, sa evening gown, kayang-kaya ni Summer Island kasi beauty of face.
matangkad, maganda ang proportion, kayang-kaya ni Summer Island bukas sa evening gown. Ngayon sa swimsuit, dun tayo magkakatalo. Titingnan natin yan. Pero pag nakapasok yun sa Q&A, si Summer Island, si Catherine, kaya niyang manlaban. So, yun ang abangan natin. Para sa'yo, Kuy, sa Iloilo Province ba, kaya may chance makapasok sa first cut? Kaya. Kasi maganda rin naman ang pasarela ni Nicklin Hutay, Iloilo Province. Matangkad, maganda din ang proportion. So, kaya. Pero syempre, kung ikaw yung mga katulad ni Iloilo Province na candidate na alam mong hindi talaga laman sa mga forum, sa mga social media, so kailangan talaga magdoble kayo. I-secure na yung spot. Paano masasecure ang spot? Sa votings. So, paano masasecure ulit ang spot? Sa voting, sino ang boboto? Kayo, mga pageant fannies. Kaya kung bet nyo sa Iloilo Province na makapasok or makakuha ng spot sa top 30, alam nyo na yung gagawin. I-secure nyo na yung spot. Kasi kung aasa lang kayo na kampante tayo na hindi, papasok naman yun sa top 30 kasi 30 naman yun. Kung aasa tayong ganon, pwedeng hindi mangyari yon. Kaya i-secure na natin yung spot. Pero kung kayo si La Union, kunyari, ikaw si La Union, si Sultan Kudarat, si Tarlac, si Pampanga, si Baguio, si Iloilo City, pwede natin consider. Mukhang may mga spot na kayo sa top 30 talaga. Kahit hindi kayo magdoble kayod kasi mukhang kayo na yon. Pero kung ikaw or kung manok nyo, itong mga girls na hindi pinag-uusapan, i-secure nyo na yung spot, diba? Kaya kailangan nyo talagang bumoto. Again, may mga free votes ka, may mga free votes siya everyday, kaya go lang kayo ng go. Paano boboto? Punta na lang kayo sa Miss Universe Philippines page, kasi nandun ang instructions. Anong app? Hindi ko kasi masabi dito, punta na lang kayo sa kabilang Hindi ko kasi masabing app kasi bawal magsabi ng brand. Pero ayun nga ay, punta na lang kayo sa page, nandun ang reaction, nandun ang anek. Pero yun nga, secure niya yung spot. So, kunyari ang mga manok nyo sa Iloilo Province, si Negros Occidental, i-secure nyo na rin yung spot niyan. Kasi ayan yung, sa kampante naman ako, papasok ko si Negro Occidental, si Alex. Kasi alam ko maraming panay si Alex. Pero pwede kasing madaot Alam mo yung pwedeng, wala. Na-elbow. Pwedeng mangyari yun. Yung mga inaakala nyong papasok sa top 30, top 20, bilang wala pala. Nangyari yan before, 2022 kay Pangasinan, tsaka kay Davao Occidental, Davao Oriental, kay Nicho Orosenya. Akala ng lahat papasok si Nisi Orsenya, tsaka si Ivy Bourbon, Pangasinan. So, hindi sinecure ang position. Ending wali yung dalawa. Ang nakapasok, si Nueva Vizcaya, si Jillian. Si Jillian hanggang evening gown pumasok kasi na-secure yung spot. Kaya yung akala mong papasok, biglang wala pala. Kaya kailangan sinisecure talaga yung spot. So kung mga manok nyo sila, i-secure nyo yung spot. Yun nga sabi ko, may mga bet kay Alex, kay Occidental, i-secure nyo din yan. Kasi ayun yung mga pwedeng wala, pwedeng nandyan, pwedeng wala, pwedeng nandyan, pwedeng wala. Pero kung ang mga manok nyo sina Pampanga, sina Tarlac, sina Sultan Kudarat, La Union, Baguio, Taguig, Cebu, yung dalawang Cebu. Kahit hindi nyo na-secure yung spot kasi nandyan talaga yung mga yan. Pero yung the rest, i-secure nyo yung mga spot kasi may mga potential yan pero pwedeng malaglag. Alba, yan, secure nyo na yung spot niyan. Kasi kung hindi nyo i-secure ang spot nan, ang makakuha ng mga spot nan, mga Filipino community. Sobrang aggressive na mga Filipino community, sina Ilocos Norte. Sobrang aggressive nila. As in, sina Taal Batangas. Sila ang kukuha ng mga spot ng mga manok nyo. Kaya, ganoon siya ka-importante. Kasi yung PINA voting, yung mga nagli-lead doon, yung mga talagang yung mga unknown talaga So, alam nila yung gagawin nila. So, yeah. Sabi ni Dohon, iba daw ang kutob ko kay Negros Occidental. I-secure nyo nga yung spot niya kasi may caliber siya, magaling siya, as in,
nandyan siya. I mean, magaling siya, pero hindi siya nag-aano. Alam mo yun, hindi siya nag-aano sa listahan. Hindi siya makausad-usad. Kaya kailangan i-secure ang spot ni Alex. Kaya iboto nyo si Alex Colmenares. Ayan, nag-promote tuloy ako. Alex Colmenares, Negros Occidental. Pero mataas siya sa PINA voting. Ayun naman ang bet ko sa mga fans ni Alex. Talagang tumatrabaho. Pero may kailangan pa kayong i-secure sa Summer Island. Hindi, oo, pwedeng nandyan siya. Kasi top 30 naman yun. Imposibleng ma-miss yan si Summer Island. Pero i-secure nyo na siya. Kaya sa mga fans ng Summer Island, alam nyo na yung gagawin. I-secure. Sino pa mga kailangan i-secure? Quezon Province. Sayang. Kasi magaling to si Ella Evangelista. As in, maganda siya maglakad. Ang ganda niya. Ang tangkad niya. Ang ganda ng proportion. Sayang kung may elbow. Ayan, secure niya na rin siya. Ella Evangelista, Quezon Province. Galing siyang Philcom, Australia. Yeah. Walang trio daw na Trinity. Si Bohol. O, ayan, secure niya na rin ang spot ni Bohol. Kasi pwedeng wala, pwedeng nandyan, pwedeng hindi siya mapili sa ano. Si Bohol kasi di ba palaban? Si Bohol ay dating Batangas. Kung Bohol na siya ngayon, maganda yung kalibre niya. As in, talagang maganda talaga yung kalibre niya, pero hindi talaga siya mapansin-pansin. So, secure nyo na yung spot niya. Yeah, Bohol na daw siya eh. Tapos nag-back to back daw ang Quezon Province. Naalala ko, grabe yung hype kay Alexia at Atisa, pero si Chelsea pa nanalo. Yun nga yung pinag-uusapan natin kanina. Naalala ko, grabe yung hype. Yes, nasagot na natin. Pateros. Okay din to. Kaso talagang wala siya sa radar, pero okay siya. So, i-secure nyo na rin ang spot ni Pateros kasi sayang kung hindi natin siya makikita. Kaya sa mga fans ni Pateros, sayang naman kung hindi natin siya makikita rumampa sa MOA Arena na naka-swimsuit or even evening gown. Kaya, secure nyo na rin yung spot niya. Kamusta si Tarlac? Si Tarlac kasi nga 'di ba, hindi naman talaga maganda yung naging reception ng Aqua event kay Tarlac during the Aqua Boracay event. Hindi man talaga naging maganda yung reception ng Aqua Kineso niya, 'di ba? Kaya medyo nawala siya. Doon nasa listahan siya, pero mga nasa dulo na ng top 10. Kasi nakita naman natin karami ng mga listahan nito, Aqua event, nasa dulo siya ng top 10. Pero yung overall, nasa gitna siya. Sa Miso nga, nasa top 5 pa siya eh. Nasa top 3 or 4 pa siya ng Miso. So, nandyan pa rin si Tarlac. Pero, di ba, nakita nyo yung Aqua event ni Tarlac, underwhelming. Or 50-50. Talagang kailangan pang puliduhin. Pero, pagdating sa evening gown kasi, yun yung madali niya may ace. For sure, may ace niya yan bukas. So, sa evening gown, okay na tayo. Absueldo tayo. Pagdating ng swimsuit, for sure, na-take note naman ni Marian lahat ng mga iti-take note niya. Kasi, for sure, nabasa naman niya yung mga comment ng tao during the Aqua event. So, na-take note niya yon. So, baka naman nabago na during the swimsuit performance niya ng prelims. So, abangan natin. Yon. So, yun na. So, kung absuelto na sa evening gown, absuelto sa swimsuit. Pero during the finale kasi, ang mauuna, swimsuit. So, sa tingin nyo ba, kaya pa ba? Kaya pa bang Mariba ni Marian? Pero pag nakarating siya ng evening gown, kayang-kaya niya yun. Madali na lang sa kanya yun. Pero magiging challenge kay Marian, pag nakarating siya ng Q&A. Yun lang yung magiging challenge sa kanya. Pero nandyan siya. Madali sa kanya maka-top 6 or top 7 or top 5. Easy win. Walk in the park. Basta madali lang sa kanya yun kasi nga, pag nag-evening gown yan, madali yan sa kanya. Medyo chicken daw yung swimsuit niya. Pero syempre, hindi natin alam. Nagbabase lang tayo sa kung ano yung nakikita natin at sa kung ano yung mga sinasabi ng mga tao
sa comment section, yan, dyan sa live kagaya nyo. So, hindi natin alam kung ano yung mga pwede pa mangyari. So, yun yung abangan natin. Squirtle, pressure daw kay Bella Ismael. Ako, hindi ako natatakot kay Bella Ismael kasi parang mabilisan makakarating sa top 5. Kasi swimsuit niyan, alam nyo na. Kasi nakita na natin sa Aqua. Alam nyo na. Ang hirap mapataob ng ganong swimsuit performance. Again, mahirap mapataob yung ganong swimsuit performance. Same with April Smith. Yung dalawang swimsuit performance nila, mahirap pataobin yun. So, alam nyo na, pag magganong kakagaling, papasok yan sa evening gown. Si Bella, feeling ko mahirap din pataobin sa evening gown. Ang naging reference ko lang yung evening gown performance niya during the 2020 Miss Universe Philippines. Di ba maganda yung evening gown performance niya noon? So, mahirap yung pataobin si Bella, both swimsuit at evening gown. Tapos mag-Q&A. Pag nag-Q&A, mahirap ulit pataobin yan. Kaya mukhang may corona yan. Ayun. Let's see. Thoughts for Miss Bohol, nasabi ko na kanina. I-secure nyo na yung spot ni Bohol. Kasi nga, pwedeng nandiyan siya sa top 30, pwedeng wala. Sila yung mga 50-50 eh. Kasi for sure, yung mga ibang girls, sinisecure talaga nila yung spot nila. Sabi ko nga kanina, yung mga Filipino community, sobrang aggressive nila. Pag na-secure na yung mga spot nila, may mga maiiwan talaga. So, kailangan umariba talaga ng mga fanays yun nga, ni Negros Occidental. Pero kung si Negros Occidental nagtatrabaho mga fanays nan. Kasi, yun nga, sabi ko nga, nangunguna rin yan kahit pa paano sa PINA voting. So, si Bohol, na previously Batangas, para sa mga fanays niya, vote tayo starting tomorrow. Kasi, yun yung magdedetermine sa'yo para makapasok ka sa semis. Pero kung ikaw nga, again, kung ikaw sina Elio, sina Pampanga, sina Sultan Kudarat, kahit hindi na kayo mag-effort, kasi nandyan yan. Yung mga doon na lang kayo mag-effort sa mga underdog. Thoughts for Cotabato Province, same with Cotabato Province, kailangan mag-double effort, double time, para makakuha ng slot. How's my Luisiana Laguna? Si Ashley mukha naman nandyan yan eh. Di ba underdog si Ashley ngayon, underrated, hindi siya pinapansin. Pero talagang may laban siya kasi maganda yung mga performance ni Ashley. As in, maganda, hindi lang talaga siya pinapansin. Kaya nga, di ba, yun nga, underrated frontrunner. Hindi siya pinapansin ng mga pageant fans, pero nandyan siya. Kaya nandyan talaga yan. Mukhang papasok naman yan si Ashley. Smooth lang si Ashley. At yung magandang laban kay Ashley. Yung alam mo nagpe-perform pero hindi pinapansin ng mga pageant fans. Kaya pag pumasok, magugulat na lang tayo. Or magugulat kayo kasi ako pinapasok ko si Ashley. Overall ko nga si Ashley 5'6 Aqua event ko nasa number 4 si Ashley. Then pinapasok ko siya kasi talagang maganda eh. Maganda yung mga performance niya eh. So sa mga fans, di siya pinapansin. Kaya pag umariba talaga yan si Ashley, magugulat kayong lahat. Baka mag-Bea Luigi Gomez yan, no? Ashley Sabihano, no? Performer si Ashley, yes. Yun nga eh, hindi ko alam kung ano ba, parang, bakit, parang, ang hirap ipaglaban ni Ashley sa mga pageant fans. Yung bakit hindi niya pinipili si Ashley? Parang ganon. Though hindi kami close ni Ashley Hindi ako paid ni Ashley para i-promote siya. Pero ganon nga parang, ang hirap niya ipaglaban sa mga pageant fans. Like, ano bang kulang? Bakit hindi siya makausad? Ganyan. So, yeah. Pero nandiyan yan si Ashley. Kailan kaya babalik si Ileana? Hindi ko po alam. Baka next year, bumalik si Ileana, no? Sabay-sabay sila ni Pauline, ni Krishna Gravides. Sabay-sabay silang tatlo, no? Si Laguna daw. Ayan, kung bet nyo si Laguna, i-secure nyo din yung spot ni Laguna kasi okay din yan si Laguna. Di ba maganda? Maganda siya. Maganda din ang pasarela niyan. Actually, sa Aqua event, isa yung mga performance niya. Actually, maganda pa nga yung performance ni Laguna kaysa dun sa mga heavy frontrunner eh. May mga kaya siyang elbowin. Yung performance niya, yung performance niya yun sa Aqua event,
may mga kayang elbowin na heavy front runner. Kasi alam niyo naman may mga heavy front runner na hindi naman talaga nag-perform sa Aqua, di ba? Hindi ko napapangalanan, kaya na magpangalan, pero meron naman talaga, kaya niyang elbowin yon. Ang problema lang kay Laguna, wala talaga siyang fans. Hindi siya sikat. Hindi siya heavy front runner. Hindi siya nag-e-exist. So, paano para mag-exist siya, kailangan i-secure yung spot niya. 'Di ba? Kasi parang 50-50 ako dun. 50-50 din ako kung nandyan siya sa top 30, kung mapipili ba siya sa wild card, mapipili ba siya sa selection committee. Parang 50-50 din ako eh. Kaya i-secure nyo na lang din yung spot niya. So again, paano masesecure yung spot? Kailangan bumoto. Paano bumoto? Through toot up. Hindi kasi natural beauty. Hindi na kasi natural beauty ni. Bakit ba hindi natural? Sweet girl kaya siya. Bet na bet ko yun. Bet na bet ko talaga siya. Pag nakita ko ngayon sa personal, di ba pag may event, makikita ko sa personal, ano ko yung parang, yung parang nagugulat. Uy, tingnan mo si ganun. Kasi para siya naninindak. Parang sinisindak niya ako. Ganun. Pero ayun nga, siguro yun nga, maglaylo-laylo lang sa, yun nga. Kasi nga, naging hindi natural. Yeah, nagigits naman kita. Pero talagang nandyan siya. Yung, nakagulat siya. Ito, sabi ni Mark, but parang feel ko, Alexi Brooks daw si Nicole. Tingnan natin kasi ako hindi ako naniniwala kasi feeling ko kasi pag nag-evening gown, kayang-kaya ni Nicole Borromeo, kayang-kaya niya talagang lampasuhin yung mga kalaban niya sa evening gown eh. Imagine mo Nicole Borromeo naka-evening gown. Diyosang-Diyosa yung mukha. Tas ang ganda ng evening gown kasi panigurado mahihit nila yung magandang evening gown for Nicole Borromeo. Unless hindi nila mahit. Unless medyo mag-ibang ihip ng hangin. Biglang, ba't ka nasuot niya? Biglang hindi naging ganun yung nangyari. Pero for sure, may hit na yung tamang evening gown. At evening gown moment kay Nicole Borromeo. Kaya, easy win sa kanyang evening gown for sure. Tapos ang ganda ng mukha. Yung ganung pes. Feeling ko maganda evening gown moment niya pagdating sa finals. Kaya may corona siya. Ayun nga lang ang tanong doon. Kung Miss Universe Philippines crown yung hihain sa kanya o ibang corona. Yun na lang yung magiging tanong doon. Kaya yun. Sino sa tingin mo comeback queen? Sino sa tingin mo comeback queen ang di makakapasok sa top 6? Actually, parehas tayo ng ng tingin. Pero nag-hope pa rin ako na sana mga corona na siya. Kasi deserve niya. Ang sabi ni... Wait lang. Sino nagsabi nito? Ang sabi ni Exa, sino sa tingin mo ang comeback queen ang hindi makakapasok sa top 6? Ang sabi niya, April Smith. Ito nga, ang sabi ko, parehas kami ng say. Pero sana, nag-hope ako na sana mga corona na kasi deserve niya. Kahit anong corona na yan. Basta corona, marami namang corona kasi deserve niya. Hindi dahil 10 taon na pabalik-balik na siya. Pero sana mga corona, pero feeling ko din siya. Kasi parang magiging tanong diyan, anong corona? Yung parang anong corona, ganyan. Kung Supra nga sana ibigay na lang yung Supra kasi deserve naman niya na talaga eh. Kaya si Bella, si Lloydra naman, feeling niya si Bella. Ako hindi. Feeling ko na magta-top 6 yan. Magiging tanong na lang din dyan kung Miss Universe or nothing. Ganun na lang magiging tanong dyan. Easy win din sa kanya yung top 6. Mahirap yan mapatalsik sa evening gown. Hindi mo mapapatalsik yan sa evening gown. Si Smith kasi, may mga sumagot kasi ng April Smith kanina. Ang 50-50 kasi ako kay April Smith pagdating sa evening gown. Yung swimsuit, okay, bibigay ko sa kanya. Pero yung evening gown dun kasi papataubin mo kasi sa evening gown si Roxy Bayens, Nicole Borromeo, Alison Hetland, Bella Ismael, Bea Windorski. Lalo na si Bea Windorski at si Alison Hetland, pag tagtaas talaga yan ng buhok.
Kasi nag-ban yan, tapos kita yung mga leeg ng mga yan. Tatapusin na ng laban sa evening gown. Kaya mahirap mapatalsik yan. Pero kung top 7, top 6 naman, baka naman pumasok pa si April Smith. So, yeah. Baka naman pumasok pa. Um, Teka lang, hindi ko masundan yung ano. Disqualified ba daw si Tut Tut Tut? Hindi ko sure kasi wala namang confirmation na siya yung tinutukoy. Na disqualified, Tut Tut. Pero tingnan na lang natin bukas. Kung wala siya bukas, wag na maghanap ng wala. Paano po yung... wait lang. Maging Christy McGarry 2.0 daw si April, sabi ni 30. Runner-up. Ganyan. Ayun ang tingnan natin. Siguro wag na lang muna natin pangunahan. Siguro ganyan yung mga feeling natin kasi hindi naman talaga natin maalis na ganyan yung magiging pakiramdam natin kasi syempre mga pageant fans tayo. Dito tayo na-excite. Yung mga ma-determine kung sino yung parang ganyan, sino yung parang ganon. Pero siguro, isipin. Wag na lang muna siguro natin pangunahan, no? Pero yan, gagets ko naman kayo kung ganyan yung mga pakiramdam nyo. Kasi hindi naman din tayo nagkakalayo ng mga pakiramdam. Kasi, pare-pares naman tayo mga pageant fans. And as a pageant fans, nag-a-analyze tayo mga ganito-ganito. And gets ko naman kayo. Paano yung pag-release ng prelims, individual ba or buong segment? Sana buong segment kasi wala pa naman din akong balita kung paano ba. Pero sana isang buong isang buong show. Hindi ko din alam kasi wala naman din nagbabalita sa akin. Sana buong show na siya. Kunyari, evening gown. Like for example, ngayon nangyari ng 2021 na isang buong swimsuit, isang buong evening gown, ganyan. Hindi patse-patse. Pero ayun na, abangan natin bukas. Lloyd Ren, kanino daw mapupunta ang BBB Award? Eto, guys, yung tanong ni Lloyd Ren, BBB Award. Paano ba yung BBB Award? Yung heavy din, ganun. Heavy. Magta-top 6 yan, top 2 yan, top 3. Pero ending, wale sa top 6. Ayun, may sumagot na. Si ano daw. Ba't pare-pares kayo sa sagot? Siya talaga yung BBB nyo? O sige, tingnan natin. Abangan na lang natin. Kasi ako ayoko isipin kasi nga sabi ko nga, nag-hope pa rin ako na sana makakrown na siya kasi nga deserve niya. Sana makuha na niya. Kahit anumang corona kasi deserve niya. Nagtatrabaho talaga siya. As in, tinatrabaho niya. Hindi dahil babalik-balik siya or nakasampung taon na siya, kundi dahil deserve niya. Bukas na po ipapalabas ang prelims. Yes. Bukas nga po ipapalabas ang prelims. What time? Hindi ko po alam kasi wala namang time ang nilabas bukas. May theme song daw ulit this edition. For sure meron. Kasi dyan naman kilalang MUPH eh. Na parang every year may tatatak talaga mga kanta. Kasi original kasi nila yon. Kaya every year may, kunyari, marinig nyo magandang dilag ang pumapasok sa inyo, Pandemic in 2020. Miss Universe Philippines 2020. Pag narinig ko yung kanta ni Sam tsaka ni Michael Pangilinan, ang nasa isip ko agad, Pandemic in 2021. Na umaaura ako ng 2021 kahit pandemic, gano'n. Kasi ganyan yung mga kanta naririnig ko. Squid Games, ganyan yung mga naisip ko. Pag narinig ko yung mga kanta ngayon. 2023, yung Sunsilk, yung evening gown. Yun. Pag narinig ko yun, feeling ko, ako si CJ Opiasa, ako si Samantha Panlilio, si Krishna Gravides, nag-evening gown, ganyan. May 2024, Raining in Manila. Though hindi yun original MUPH. Pero pag naririnig ko yung Raining in Manila, naaalala ko Miss Universe Philippines 2024. And ito lang recently, LSS ako sa kanta ni Chris Lawrence, yung ginamit sa Aqua Boracay. Paulit-ulit yun sa Spotify ko. Yung kay Chris Lawrence. Pag narinig ko yun, tapos naglalakad ako, papuntang gym,
feeling ko nag-a-Aqua Boracay event ako, swimsuit competition. Ganun kalala ang LSS sa akin ng mga MUPH OST. Madaling daw gumawa ng song ngayon, AI meron yan. Oo nga eh, yun nga yung nagiging issue ngayon sa mga pageants. Yung mga song daw, gawang AI na, yun yung nagiging issue recently. Kaya parang kino-call out siya na sana wag daw. Kasi parang bet pa rin daw ng mga pageant panis yung talagang original. As in, kanta ng totoong singer, totoong tao. Ganyan. Kasi parang di bang ginamit siya sa Miss Earth? Yun, yung sabi. Ang dami yung tatanong noon, AI po ba yung introduction ng Miss Earth Kineso? Ganyan. So, ayun yung kinall out na ayaw ng mga pageant panis. Sino daw ang Raven Doctor awardee? Paano Raven Doctor? Okay naman yung placement ni Raven ah. Ako okay naman yung placement ni Raven last time. Yung, di ba si Raven, umabot siya ng swimsuit pero hindi na siya naka-evening gown. Kasi yung mga pumasok dun sa evening gown noong 2024, wala ka na rin papatalsikin dun para ipasok si Raven. Yun na yun. Kumbaga, laban-laban na kasi sila dun eh. Nagkataon lang na yung 2024, mahirap na silang isiksik lahat sa top 10 kasi si Cyril Payumo, hindi mo naman mapatalsik yun para ipalit lang si Raven. Si Cyril na talaga yun nandun. Lalo na si Anita Gomez. Alangan namang ipalit mo si Alexi Brooks, hindi naman. Christy McGarry, hindi din, di ba? Wala ka nang tatanggalin sa top 10 ng 2024 para ipalit si Raven. Kaya okay na sa akin yung naging placement ni Raven noon. Kaya okay na. Okay na ako. Ayun, okay na. Ang tanong kung sino yung magiging Gabby Carvalho ngayong taon, yung walang nag-assume. Kasi karamihan ng mga pageant fans hindi naman talaga inassume si Gabby. Pero ako, inassume ko siya. Si Gabby nasa number 6 ko siya last year kasi alam ko yung caliber ni Gabby. Doon pa lang sa sinabing undefeated sa Cebu. Alam ko na agad na iba to, tas Cebu pa siya, Cebu pa yung sash niya. Iba yung caliber nito, kaya inassume ko na yan si Gabby. Kasi iba, di ba, hindi naman talaga nila inilagay si Gabby sa 6, 7, or sa 5. Kasi ang inilagay nila, or inilagay ng karamihan, si Laguna, si Eloisa, or even si Baguio, si Gwen. Kaya nung pumasok si Gabby sa top 6, halos lahat nagulat. Parang pang ilan siya tinawag? Pang 5. Parang pangalawa sa huli. Halos, nauna siya tinawag kay Atisa eh. Yung tinawag siya kay Atisa, parang akala ng lahat, na elbow ni Gabby si Atisa. So, sino yung Gabby Carvalho this year? Parang ganyan. Eto. Sino ang last 2 woman standing? Wala naman natin last 2 woman standing eh. Kasi yung last year, di ba? Top 6, tapos ano. Pero kung meron, sino yung last 2 woman standing nyo? Sabi ni Rog, La Union, Pampanga, Taguig. La Union, Pampanga, Taguig, Cebu City, Cebu Province, Baguio. Sila ang Big 6. Yes, parang PBB. Sabi ni Rog. Maharot. You believe the last man standing is a woman? Siyempre. Eto, sabi ni Vixim, in one word, ano masasabi mo sa performance ni LU? Amazing! Amazing naman talaga. Bakit? Na-amaze naman tayo eh. Teka lang. Na-amaze naman tayo, di ba? Yung paglabas pa lang nila Union. Ako na-amaze naman, paglabas nila Union sa Aqua. Amazing, di ba? Wow, ganun. Pero lumiyad-liyad na siya. Doon lang ako medyo na-off ng konti. Kasi nga, hindi ako fan ng liyad-niliyad na siya. Okay na ako kung tumayo lang si Bea at pumamewang. Tumayo, pumamewang, pinakita yung S-line. Like yung mga Nicaraguan, Ecuadorian, sa Miss Universe pageant. Di ba mga pinapakita yung S-line? Paulina Vega, tumayo, gumanon lang. Okay na ako ng ganun lang si Bea. Kasi para sa akin nga, Bea Windorski na siya. Kahit anong gawin niya, Bea Windorski siya. So, yun lang. Hindi lang ako pa ng paliyad-liyad niya. Pero amazing pa rin naman talaga. Ayun yung abangan natin bukas. Tsaka sa swimsuit. Kung ano yung pahulo niya. Pero hindi niya talaga kailangan magpahulo kasi nga, nandiyan na siya eh. Pepwesto siya kahit anong gawin niya, pepwesto siya. Kaya hindi na niya kailangan ng pahulo.
Kasi, di ba, sabi ko nga, liad-liad, may sumpang liad-liad. Atisa Manalo, Christy McGarry, 2024. Di ba? Parang hindi talaga siya uubra pagdating sa Miss Universe Philippines pageant. Kailangan, sa Miss Universe Philippines pageant, kailangan tumayo ka lang. Chelsea Manalo, umikot lang, tumayo lang. Winner, ginanon lang yung ano niya. Ginanon lang, gumanon-ganon lang. Winner. Parang ganyan talagang umuubra pagdating sa MUPH. Maggaya daw si Elio kay Iliana. Paano magagaya? Yung candidacy niya. Placement, ganyan. Tingnan natin, kasi sabi ko naman kanina, wala namang cleared winner eh. So, abangan na lang natin kung ano yung magiging placement ng mga girls on May 1. CJ Award goes to April. Nagsabi. Sabi ni Justin, CJ Award goes to April. Performance ang puhunan hanggang dulo. Pwede. Basta talagang ano ba? Ang isa sa nagpapasok kay CJ talaga, evening gown. Alam nyo yan. Evening gown performance ni CJ tsaka ni Krishna. Diba si Krishna tsaka si CJ ang underdog noong 2023. Pero si Krishna kahit pa paano kasi may clout kay Krishna sa top 5 noong 2023. Mga underdogs yung mga yan. So, evening gown talaga yung naging puhunan nila. So, itong mga binabanggit nyo, basta makapag-evening gown yan, kailangan talaga nilang palakaduhin ng evening gown para pumasok sila. Lagi naman tayo, evening gown will make or break you. Sasabihin na naman, kuya, bakit last year? Si Katrina Legado, mukhang robot, ang stiff, pero pumasok sa top 6, yung kasi laging binabato bumabalik tayo sa top 25 Eloisa Howard versus Katrina Legado versus Gwen Soriano. Pagkumparahin nyo yung mga performance ng tatlong yon, kasi laging yung sinasabi sa akin, hindi, kasi si Katrina Legado Sino ba yung mga nakalaban ni Katrina? Sino ba yung naglaban-laban nun? Di ba, Katrina Legado lang versus Eloisa Howard versus Gwen Soriano. Pagtapat-tapatin nyo yung tatlong yon, evening gown, performance, sino yung aariba? Or sino yung dapat umusa? Di ba si Kat Legado? Kasi si Eloisa, aminin natin, okay naman talaga si Eloisa, pero hindi talaga para sa kanya yung evening gown last year. As in, yung mukha niya, yung makeup niya, nag-silver yung mukha niya. Yung gown performance niya, underwhelming. Hindi talaga sa kanya. Same with Gwen Soriano. At si Gwen Soriano din, aminado rin siya na yung gabing yun, hindi niya daw talaga gabi. Pagbaba pa lang ng hagdanan ni Gwen Soriano, para natutumba-tumba na. Hindi talaga sila makakausad kay Katrina. Mahirap talaga patumbahin si Katrina Legado last year. Kaya si Katrina yung umusad. Kasi yung laging ginangawa ng mga pageant fans na iba Bakit pumasok si Katrina ganyan? Mahirap talaga patumbahin si Katrina Legado. Kaya umusad siya. Yung mga kasama ni Katrina, sina Atisa, Iliana, lalo na si Chelsea Fernandez, si Winwin, maganda rin ang evening gown performance. Gabby Carvalho. Gabby Carvalho, kaya nandyan talaga sila. So, evening gown talaga, So, kailangan galingan ng mga to sa evening gown. Kailangan hindi sila ma-choke. Sasabihin ng iba, kuya, ba't si Atisa nadapa? Si Atisa, kahit nadapa, ibang-iba talaga yung winning glow ni Atisa. As in, talagang, yung may sariling ring light, talagang kumikinang talaga siya. Iba yung winning moment niya. At yung pagkadapa niya, yun talaga yung naging perfect evening gown moment niya. Yun. Yun yung naging, di ba lagi tayo naghahanap, perfect evening gown moment. Like Chelsea Manalo, perfect gown evening moment. Yung pagkadapa ni Atisa nun, yun yung naging perfect evening gown moment niya. Kaya, nakapasok pa rin siya. Ayun, kaya evening gown talaga lagi yung Isip pa kayo, sino pa? Sino pa yung mga talagang pumasok dahil sa evening gown? Sino pa ba? Isip pa nga kayo, sino pa yung mga pumasok dahil sa evening gown? Kasi pag ganyan, lagi kasi sa akin, Krishna Gravides at CJ Opiase. Talagang talagang iba talaga yung laban ni CJ nun.
Yung 2020, grabe talaga si CJ. Kasi wala talaga na-expect sa kanya eh. Tapos bilang, hindi nyo ako ipapasok sa top 5, winagayway talaga ni CJ yung, winagayway ni CJ yung Mach 2 manggaw niya. Tapos nagsigawan yung, yung mga tao sa MOA Arena. Eh, hindi naman siya, yung fanbase niya hindi heavy ni CJ in 2023 kasi mga fanbase nun, Angelic Manto, lalo na si Pauline Amelings, Michelle D, sila yung may mga matitinding fanbase nun, pero yung winagayway ni CJ Opiasa yung niya, talagang lahat ng mga fans talagang naloka. Kaya talagang pasok siya sa top 5. Kaya yun yung isa sa mga unforgettable moments sa akin pag sa evening gown eh. Pero best in evening gown si MMD. Yun ang hindi na natin makokontrol. Pero at least sa atin mga pageant fans, napawaw tayo during Krishna and CJ Bardagulan in evening gown. Kaya yung mga sumunod sa kanila, sino sumunod dun sa dalawa? Samantha Panlilio. Si Samantha Panlilio after ni Krishna Gravida si Samantha ata. Clysa Castro after ata ni CJ. Ayun. Talagang kung siswertihin ka nga talaga, no? Katrina rin 2022. Oo, bet na bet ko yung evening gown ni Katrina noon 2022. Parang baraza gown. Yung gown ni Angelic, bet ko din yun. Minimalist na hindi ko malaman kung minimalist. Bet ko din yung evening gown performance niya, ginagano niya yung buhok niya, tapos ginano niya yung buhok niya para makita yung backless. Bet ko din yun. Some of the iconic evening gown performance. Yun, dahil nandun na tayo sa evening gown, sige, pangalanan niyo yung mga some of the iconic evening gown performances in the MUPH. Diba, nabanggit na natin yung, syempre, nandiyan si Chelsea Manalo, nandiyan talaga yan. Yung kay Angelique, sino pa? Anita Gomez, hindi ko masabing iconic performance. Nagsastruggle si Anita noon. Siyempre yung kay Atisa, number 1 na yon kasi nga she fell. Celeste Cortesi, oo. Kasi Mama Mary. As in talagang, yung paglabas niya, diba? Inulit-ulit ko nga yun eh. Kahapon, inulit ko ulit. Nandun pa din yung kapag wow, immaculate. Inulit ko kahapon yung 2022 evening gown kasi wala ka mapanood. Iba pa rin talaga yung Celeste Cortesi. Panoorin nyo ulit, talagang paglabas ni Celeste, yung tumitingin-tingin siya, at yung mata niya, Mama Mary talaga. Tamang-tama kahapon, Biyernes Santo. Mama Mary talaga si Celeste. Ibang-iba talaga yun. Hindi na tuloy ako makapili kung sino yung na number 1 ko. Atisa Manalo, Celeste Cortez, CJ Opiasa, Krishna Gravides. Gagawa nga ako ng content na some of the Miss Universe Philippines iconic evening gown performance. So, sino yung number 1 natin? Atisa Celeste Cortez. CJ Opiasa, hindi, mukhang Krishna Gravides pa rin yan. Mukhang ibibigay natin yan kay Krishna Gravides kasi iba talaga yung naging Iba yung naging ni Krishna Gravides. Hindi, iba ba? O Atisa Manalo. Kasi si Atisa Manalo, iba din yung, kasi nadapa si Atisa eh. I mean, natumba. So, iconic talaga yun. So, sino yung number 1 natin? Chelsea Fernandez, pwede ko rin makonsider some of the iconic MUPH performance kasi iba talaga. Iba yung performance ni Fernandez, si Chelsea noon. Si Bea Gomez. Hindi ko masabi. Si Bea Gomez na naka-blue. Hindi ko masabi. Si Rabia hindi ko masabi. Pero si Bella. Yung performance ni Bella Ismael in 2020, masasabi ko iconic siya. Bakit? Kasi nga, maganda yung performance niya. Umikot-ikot siya. Unusual yun sa atin. Plus yung gown niya, unusual yun. May glow. For me, makakonsider ko siya si Bella Ismael. Eliza Malinaw. Oo, yung naka-white siyang terno. Oo. Sino pa? Yung talagang may recall yung napawaw. Yung may recall hindi, I mean yung lahat, yung pinag-usapan sa social media. Yung parang paulit-ulit nakita nyo sa mga edits.
Dapat sinusulat ko siya. Wait lang. Gagawin ko siyang content. Teka lang, susulat ko Atisa, Chelsea, CJ, Krishna, Celeste, Angelique, Eliza, Bella. Gagawin ko lang. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko na ngayon after nito. Pauline Amelings 2023. Pauline Amelings in 2023. Nakaputi siya. Agree ba kayo? Pauline Amelings in 2023. MMD hindi ko ma-consider kasi nandun ako nung Miss Universe Philippines 2022. MMD nandun siya 2023. Nandun din ako. Hindi naman ganun kahiyaw yung mga tao. Unlike kay Pauline Amelings, yung lumabas siya na nakaputi siya, na Oksana Fedorova siya. Iba talaga yung hilaw ng mga tao. Christy McGarry in 2024 pwede. Iba yung reception ng mga tao doon. And then at one point, akala ng lahat, si Christy yung mag-MU Peach 2024 dahil sa evening gown performance niya. Yung Miss Universe Philippines 2024, ang naglaban talaga si Christy McGarry tsaka si Chelsea Manalo dahil sa evening gown performance. At alam ko lahat nag-agree doon. It's Christy McGarry versus Chelsea Manalo ng 2024 dahil sa evening gown performance. So ito na yung nasa listahan ko. Atisa, Chelsea Fernandez, Atisa in 2025 ba? Chelsea Fernandez 2025, CJ 2023, Krishna 2023, Celeste 2022, Angelique Manto in 2023, Eliza 2020, Bella 2020, Pauline 2023, Christy 2024. Alex, may nagsabi, Alexi Brooks, naglolokohan ba tayo? Nung 2024, hindi naman kayo sa pag-aano, nung 2024, pero nalamon talaga tapos na naman to nalamon talaga ni Chelsea Manalo si Alexi. At hindi lang din naman ako nagsasabi na, lahat naman, or I mean, karamihan naman, hindi talaga niya naging moment yung evening gown ng 2024. Iliana, hindi ko masabi, hindi iconic yung performance ni Iliana sa akin last year. Parang okay lang, hindi wow, okay, ganyan. Sana daw makontent din na iconic swimsuit. So, sino ilalagay natin sa swimsuit? Sige na, pag-usapan natin yan. Evening gown muna tayo. Legado, yellow gown. Hindi kasi. Medyo, yun nga sabi kasi ng iba, Steph. Si Katrina nung last year. Pero kung ang pag-uusapan natin, preliminary evening gown, magandang reception ng preliminary evening gown niya last year. Pero kasi final gown na tayo Si Stacy hindi din Yung as in, wow. Yung ganun, wow. Yung 2024 nga kasi, Christy McGarry yun, tsaka Chelsea Manalo. 2025, Chelsea Fernandez yun, tsaka Atisa Manalo. Silang dalawa lang yun. Wala na, no? Sila lang, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama na pala, top 10 na to Tama na pala, top 10 na to Bea Gomez in 2021, hindi ko ma-consider Nako-consider niyo ba si Bea 2021? Teka lang isipin ko ulit. Bea, 2021. Anong feel nyo kay Bea ng 2021? Sabi ni RG Black, hindi daw. Yung as in may hindi ba hindi? Yung wala talaga. Okay, magaling siya. Magaling maglakad. Pero hindi yung katulad ng mga Emma Tiglaw feeling. Diba si Emma Tiglaw, Miss Grand? Naalala nyo ulit si Emma. Si Emma, lumabas sa Miss Grand. Diba? Paglabas ni Emma, wow! Yung ganun. Yung ganun yung talagang kumabog yung dibdib mo. Yung, hala, ba't ganun? Diba? Yung ganun. So, again, napag-desisyon na natin dito sa live. Si Atisa, alam nyo na yan, Atisa Manalo, 2025. Chelsea Fernandez, CJ, Krishna, Celeste, Angelique Manto, Eliza Malinaw, Bella Ismael, Pauline 2023, nakaputi siya, tsaka Christy McGarry. Wala na, ito na lang talaga yung mga binabanggit niya, wala na rin talaga. Leren Bautista, Steffi Aberastori, hindi. Katrina, lalo nang hindi.
Wala na talaga. Wala na. Okay, swimsuit na tayo. Unahin ko na, Bea Luigi Gomez. Swimsuit na tayo, guys. Gagawin ko siyang content eh. Iconic, sino sa inyo yung iconic swimsuit performance so far in the Miss Universe Philippines? Unahin ko na si Bea in 2021. Bea Gomez. Celeste pa rin. CJ Opiasa. Oo, nandyan siya. Krishna Gravidas ba nandyan? CJ Krishna. Teka lang. Ang bilis. Chelsea Fernandez muna ako. Bea, CJ, Krishna, Chelsea. Bakit Chelsea? Iba yung reception ng mga tao kay Chelsea during the swimsuit performance last year. Tapos, siya yung laman ng mga edits. After nung Miss Universe Philippines, laman si Chelsea Manalo or Chelsea Fernandez sa mga edits. Halos lahat talagang na-mesmerize sa performance. Si Winwin Marquez, hindi ko masabi. Kat Legado. Hindi ko masabi si Kat in 2022, Genesis Latugat. Naalala nyo ba si Genesis Latugat? 2022. Yun yung pinag-usapan ng swimsuit performance noon. Harlene Budol, binibini naman yan eh. Maureen Robelwitz. Rabia, hindi. Iliana. Chantal Ellis Schmidt. Teka lang, kailangan nyo pa ako makumbinsi dun sa mga sinasabi nyo. Anita, Eloise, hindi. Yung may wow factor, isipin nyo CJ Opiasa. Yung lumabas si CJ Opiasa during swimsuit. Yung ganang wow. Hindi mga Chelsea hindi Chelsea Manalo, hindi. Bella Ismail pa din. Galing ni Bella. So far ang nasa natin ang nasa iconic evening gown at iconic swimsuit na dalawa, si Chelsea Fernandez tsaka si Bella. Si Atisa ba swimsuit? Hindi kasi. Ito na tayo. Baka ito lang yun eh. Bea, CJ, Krishna, Chelsea, Genesis Latugat, Bella. April Smith, hindi siya ng 2020. Wala. Annabelle McDonald, hindi din eh. Parang ito na lang. Parang wala. I mean, parang lang. Parang 6 lang sila. Mirna Esguerra. Binibini ang labanan. Ayan, tataya ko yan si Mirna tsaka si Harlene Budol. Itataya ko yan. Celeste sa listahan na. Stacy kasi hindi ko masabi, hindi naman tumatak sa atin yan eh. Yung mga tumatak sa atin, I mean, hindi lang sa atin, kundi sa lahat. Yung parang after na nakita nyo siya nag-trending. Laman siya ng mga edits. Yung parang pag ulit-ulit, yung pag nag-scroll kayo, siya yung lagi, ini-edit siya yung mga boogs. Nilalagay siya ng mga sounds. Boogs. Yung mga after ng mga ganun, di ba? Yung mga nilagyan ng sound, laman ng mga edit, pinag-usapan sa social media, ang daming comments, ginaya, nire-enact, mga ganun. Atisa, sige na nga, Atisa 2024, oo. Na masasabi ko nag-trending din siya, Atisa 2024. Atisa, swimsuit na tayo Hindi ba? At di ba ginaya yung Atisa 2024? Maraming gumaya no ng mga bading. Marami. Yun lang. Ito lang nasa listahan ko. Bea, CJ, Krishna, Chelsea, Genesis Latugat, Bella, Atisa. Some of the iconic Miss Universe Philippines swimsuit performance all time. May mga all time pa. Lagyan pa natin in the history. In
the history, some of the iconic swimsuit performance all time in the Miss Universe Philippines. Ano man, sino na? Parang ito lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung iba kumbinsihin nyo pa ako kung bakit sila. Parang hindi kasi ko makumpinsi kung bakit sila yung mga kino-comment nyo dyan. Michelle D, anong taon? 2023 o 2022? Oo, sige na nga, Michelle D in 2023. Parang ang daming gumagaya nun. Yung mga emote niya. Yung snake. Tsaka syempre siya yung nanalo dun. Iconic talaga yun. Hindi ko masabi guys yung Raven Doctor. Hindi ko masabing iconic yung performance niya. Hindi siya yung hindi ko alam. Hindi ko masabi kung binsihin niyo pa ako bakit. O di ba sabi ni 78787 di naman daw iconic. Iconic, the category is iconic. Iconic. Sasha. Hindi, ano lang tayo Miss Universe Philippines, Sam. Hindi binibini. Hackdog Celeste, hindi. Ano na tayo, swimsuit. Ano na, ilan na ba ako? Bea, CJ Krishna, Chelsea, Genesis, Bella, Tisa. 8 na to, dalawa na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalawa na lang para Kisses de Labine. Kisses de Labine, iconic. Sikat si Kisses. Sikat siya, pero yung parang hindi naman ganun pinag-usapan yung swimsuit performance niya. Yung parang, wow! Yung parang, wow! Hindi naman parang ganun yung naging swimsuit performance ni Kisses noon. Swimsuit na, ha? Annabelle hindi din, Gabi hindi din, Iliana hindi din. Yung kagaya kung paano pinag-usapan yung swimsuit ni CJ. Ganon, yung shit, yung ganon, wow, yung ganon na yung eksena nyo. Oo, yung iba, alam natin magaling, pero hindi naman sila ganon talaga pinag-usapan or naging ginaya, laman ng mga edits, hindi, di ba? Hindi. Wala na, 8 lang ano natin, some of the iconic swimsuit, 8 lang. Chelsea Manalo, hindi din eh. Ay, Tampisawok. Pinangalanan siyang Tampisawok. Sige, sulat na nga natin, Chelsea Manalo. Kasi after naman ng pinangalanan naman na Tampisawok eh, di iconic na. Sige, nagaya, di iconic. Isa na lang. Alexi Brooks. Hindi. Swimsuit hindi. Catherine de Maranan. Si Winwin kasi sa Aqua. Pero yung finals, parang okay lang. Ganun. Yung hindi na ginaya. Next naman daw Q&A. Meron ba? May mga entry kaya sa Q&A? Wala na, 9 lang. 9 lang ang nasa listahan ko. Wala na. Hindi ko na mapiga ang utak ko. Wala na. Hindi rin ako makumbinsa dun sa mga sinasabi nyo. Wala na. Oh, tama na, 9 lang. Q&A, may mga entry ba kayo sa Q&A? Top Kineso iconic Q&A in the Miss Universe Philippines of all time. Number 10. May entry ba kayo sa Q&A? Ay gusto ko yun. MMD 2023. Gusto ko yung Q&A niya. Ang ganda nun, solid. Parang for me, yun yung isa sa pinaka-solid na Q&A. Balikan nyo MMD 2023. Grabe yung yung substance, yung pagkakahalera ng mga sagot, yung pagkakapasok. Ano pasok niya yun? Yung parang ganun. Naisingit mo pa yan, girl. Grabe yung pagkakasingit niya ng mga doon. Gusto ko yun. MMD 2023. Number 1 ko siya. Sino pa sa inyo? Guys, yung iba magaling lang. As in, magaling pero hindi ko naintindihan. Yung parang, Yung parang malaman, oo. Pero parang yung mga sa mga simpleng Pilipino, alam mo yon kasi hindi naman talaga tayo lahat mataas ang IQ eh. Yung sa mga simpleng Pilipino, ito na yung daw.
Chelsea Fernandez. Iconic ba yung kay Chelsea? Alam natin yung paulit-ulit na progressive and kineso. Pero iconic ba yun? Yung kay Stacey kasi, sa casual interview. Pauline Amelix anong taon? 2022. Ayun yung time na sabi niya binash siya. Ayun yung time na binash siya, ganyan. Ay, Stacey Gabriel yung may limitless. Sige. Sige, ito nalalagay ko. MMD 2023. Pauline in 2022, ilalagay ko na yun kasi tumatak naman na talaga yun. Tsaka si Stacey in 2024 kasi yung limitless tumatak talaga siya. Yung parang nasingit mo pa yun, girl. Naisingit mo pa yung linya nung Sunsilk ba yun na shampoo, ganon, ganyan. Yung limitless keme 2024. Sige. Dito pa lang ako nakakumbinse eh. MMD 2023, Pauline 2022, Stacey 2024. Angelic Manto, ano yung naging iconic doon? Nyo ako, i-refresh. Tumatak ba siya? I mean, pagkatapos ba, pinag-usapan ba siya? Yung pinag-usapan, hindi, sige, wag na yung pinag-usapan, yung sa tingin yung best, ganun. Oo. First round. Atisa may lola. Wala ka tapos ang may lola. Para akong baliw. Nakatawa ako sa mga comment nyo the Filipino Warm. Ang tatalino nyo. Nakatawa ako sa mga... Sana i-compile natin ang mga sagot nyo na gawin natin, lagyan natin sa libro. Nakakatuwa. Tapos na swimsuit, Q&A na tayo. Filipino Warm. Teka lang, hindi ako makumbinsa din sa iba. Parang tatlo lang. MMD 2023, Pauline 2022, Stacey 2024. Hindi ako makumbinsa din sa Angelic Manto, The Good in the Bad. Hindi ako makumbinsa. Hindi ako flammable. Hindi casual interview yun. Nasusuka ako sa mga nababasa ko. Ang dami niya sinasabi. CJ about AI. Piling ko hindi na ako gagawa ng iconic Q&A. Piling ko hindi na ako gagawa ng iconic Q&A. No-overwhelmed ako sa mga comments nyo. Katrina 8 Mountains. Sino makakalimot sa Katrina 8 Mountains? May tumama. Sino yung sumagot ng Katrina 8 Mountains? Oo nga, sinong... Ayun talagang iconic of all time. Ay, casual interview casual interview pala yun, hindi pala kasali. Hindi pala kasali yung Katrina 8 Mountains. Hindi pala kasali. Tenen. Pero isali na nga rin natin, question and answer naman ng natin. Isali na nga rin natin, question and answer naman ng ating topic eh. Question and answer naman yun. Diba? Kasi panigurado, pag ginawa ko tong content, marami magko-comment dun sa baba. Kuya, yung Katrina pa. Tapos isa-isahin ko naman, sasagutin ko na naman. Ang category nga, final Q&A. So, mahihirapan ba akong idepensahan? So, isali na natin. Don't forget na pambansang manika. Yun nga po, yung about sa lola. Iliana, education is the key. Ang dami yung sinasabi. Best president whenever. Iconic. Hindi yung iconic. Meron na akong MMD 2022. Ako na lang magde-decide. Sige, tama na. Ako na lang magde-decide. Abangan nyo na lang yung content kong to. Ako na lang magde-decide. Putek. Tinatamad akong gumawa. Sabi ko, gagawa ko ng swimsuit. Tinatamad akong gumawa. Tinatamad pala akong gumawa. Gusto ko na lang matulog after nito.
Pero dapat din ko pala siya gawin kasi may relevance. Kasi 'di ba bukas mangyayari ang evening gown. Bukas mangyayari ang evening gown preliminary competition ng Chu 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 Chu. Bago yan, balikan muna natin ang mga iconic evening gown performance sa Miss Universe Philippines simula 2020, starting with our number 10. Tapos lalabas yung picture ni Christy McGarry in 2024. O nga, ngayon ko siya gawin. Pala hindi ako tamarin. So, dapat ngayon ko siya gawin. Tapos yung swimsuit, ipopost ko sa April 12. Kasi sa April 12, ilalabas yung swimsuit. Again guys, sa mga viewers natin, baka pala tayo nagkakalimutan. Bukas ang preliminary competition. Unang segment, evening gown. April 5, evening gown. Wala pang definite na oras, pero abang lang kayo. 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. Yeah. Bukas ilalabas yung unang segment. Evening gown siya. And then, after nun, pwede nang bumoto. Kasi kung sino yung mataas na boto, bukas sa evening gown, tsaka combined vote siya na mataas na boto, tsaka committee, selection committee, sila yung pinaas doon, sila yung uusad sa swimsuit. Pagdating sa swimsuit, kung sino lang yung mga umusad, yun lang yung ipapakitang swimsuit performance. Yung mga hindi umusad, hindi nyo na makikita yung swimsuit performance. So, ganun yung mangyayari sa prelims. Again, hindi naman pilitan ng pagboto, pero ini-encourage para ma-secure ang spot ng inyong mga manok. Especially kung yung mga manok nyo yung mga wala talaga sa radar. May mga free votes naman. Si Tutut App, na hindi ko lang talaga mabanggit dito, pero punta na kayo sa Miss Universe Philippines page. May mga free votes naman. So yeah, check nyo lang yung mechanics. Okay, ang haba-haba na ng live ko. Nakadalawang oras ako ngayon. Sabado de Gloria, bukas again magkita-kita tayo for the Miss Universe Philippines Preliminary Competition evening gown. Magla-live live commentary chuchu. Yeah. O siya, bukas na lang guys, nakadalawang oras na ako. Maraming salamat again. Magandang gabi. Happy Saturday night. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.